ito yung part 2 ng video. Okay. So, ito yung part 2 ng video ng Sukiya IM50 series. So, ang problema nito ay 20 cm ang error o ang error sa layout. Okay. So, since dahil nga ito ay nabagsak, malaki talaga ang error nito. So, ma-accumulate niya yung error na naging diferensya niya. Okay, so, doon sa video ng part 1 natin, sinabi natin doon na kung ano yung gagawin. So, ngayon kasi, ongoing na namin na ina-adjust, nire-repair kung ano man. So, ito, nag-adjust tayo dito physical. Ito yung physical compensator. Ito yung digital electronic bubble. So, mag-a-adjust tayo dito. Okay? So, yan yung adjustment niya. So, mag-a-adjust tayo dyan. So, yun. Kasalukuyan tayong nag-a-adjust dyan. At, siyempre, pati din dito sa horizontal. So, horizontal reading. Pagkatapos yan, dito tayo mag-a-adjust dun sa ilalim. May electronic dito sa ilalim. So, mag-a-adjust tayo. Kaya ito yung CPU board niya. Okay. So, yan. Sa tulong nitong digital analyzer na yan, so, mas mapapadali yung pag-adjust natin. Mas mapapabilis. Dahil meron tayong laboratory equipment. Dito, mag-a-adjust din tayo. Sa vertical naman to. So, dito mag-a-adjust tayo dyan sa 3 trunnion bolts na yan. Tsaka dito, dahil nagkaroon din ng error yan, so kailangan mag-adjust tayo dyan para within the tolerance, pag sinalang natin sa calibration ay makukuha na yung error na sobra. Kasi pag hindi tayo mag-adjust dito, hindi kayang i-calibrate yung ganong kalaking error. Kaya mag-a-adjust tayo mechanically dito sa ilalim niyan, yung horizontal mechanism, yung electronic CCD camera dyan, at itong digital electronic bubble, mag-a-adjust tayo dyan. Then after na ma-adjust yan na malapit na sa tolerance, within the tolerance of 60 seconds, ay kaya na nating mahabol sa calibration yung ganong error. Dahil 20 cm ang nagiging error na engineer sa layout. Okay, so yun lang muna. Pinakita lang namin dyan kung saan kami gagawa, anong parts kami mag-a-adjust. So, ayun, dahil nakabukas na to, ayun, di pinakita namin yan. Then after nyan, mamaya, pagkatapos ng adjustment, ibabalik na namin tong mga parts na to. So, ibabalik na namin kung ano yung mga parts. Kung titingnan nyo, ito yung mga parts na nakakalas. Nandyan yung takip, 2 screen display. So, ayan. Ayun. Kaya, ito. So, yung part 2 na yan, pinakita natin dyan, yung repair activity and adjustment. So, yun lang muna ang update dito sa nabagsak na Sukiya na total station at magagawa naman ito. So, ang total repair duration nito and calibration is 2 days. 2 days, okay? So, yun lang muna at proceed na kami. Gagawa na kami dito sa mga kailangan gawin naming electronic components and mechanical mechanism adjustment. So, yun lang muna.